Labis na nababahala ang ilang kababayang Filipino sa Estados Unidos sa kabila ng kanilang legal na pananatili doon. Nag-aalala ang mga ito na maaari silang maharap sa interrogation o madamay sa raid na sinasagawa sa iba't ibang lugar sa Amerika. Kabilang sa mga apektado ang mga international students na nasa ilalim ng F1 visa na nagpapahintulot sa kanila na mag-aral lang full-time sa US. Kasi we are legally here to study, pero dahil sa mga nangyayari sa paligid namin, especially so, na yung locations kasi ng schools namin, usually doon nagkakaroon ng occurrence of raid. So kami, iniisip din namin na at the same time, kung nano kami sa lugar na yon, isa kami sa mga nakuha or na-interrogate. Giit ng mga international student, ang mga paaralan ay dapat na magsilbing ligtas na lugar para sa pagkatuto at hindi para sa takot o trauma. It kind of bring us an experience na matatraumatize kami kasi we will be questioned. Hindi namin alam kung kailan kami makakalabas, kung sakaling ma-raid kami, and so on. At the same time kasi, you know, the school should be a safe ground for learning, not for traumatizing people. Ang ilan sa kanila ay pilit umiiwas na lumabas sa mga pampublikong lugar. Mas pinipili nilang manatili sa bahay maliban na lamang kung kailangan lumabas tulad ng pagbibili ng pagkain o emergency. Emotionally, masasabi ko na every time na lalabas ka, may worry eh. Every time na pupunta ka sa mga public places, kino-consider mo kung kinakailangan ba talagang lumabas or iniisip mo na mas magandang i-isolate mo na lang din yung sarili mo. Pero kung hindi naman talaga necessary, as much as possible, just stay inside. Kasi para makapag-ingat ka rin, mahirap na. Many feel a glimmer of hope that this will bring safety and change, but fear and sadness for those people consent in the middle worries and heartbreak. Ayon sa US Immigration and Customs Enforcement o ICE, kabilang sa tututukan ng mga operasyon ang mga immigrant na may criminal history. Gayunman, aminado ang mga opisyal na posible ring maaresto ang may iba't ibang mga legal immigration status na tinatawag na collateral arrests. Kabilang sa mga inaresto ng ICE kamakailan ay si Rolando Veneracion Enriquez, 55 anyos na Filipino national na may kasong theft, assault, burglary at rape. Sa kasalukuyan nagpapatuloy ang mga kilos protesta kontra sa immigration raids ng ICE agents, kasabay ng pagde-deploy ni Pangulong Donald Trump ng halos 2,000 National Guard troops sa Los Angeles. Samantala, pinag-iingat ng Philippine Consulate General sa Los Angeles ang Filipino community hinggil sa kasalukuyang sitwasyon. Naglabas ito ng paalala na maaring makipag-ugnayan ng mga Filipino nationals sa kanilang hotline para sa assistance na 323-528-1528. Klein Senka, UNTV News and Rescue USA. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.